strong mo as a person paglaki mo. So, ibig sabihin talaga napakalaki nung naidudulot na ano no, na bagay sa pag ikaw yung nagpapasuso. Tsaka siguro din yung feeling ng hindi nag-iisa yung bata. Ano, parang gano'n, ano. So, yun ang isang ina-advise natin at tingin natin, ito yung talagang napakaganda na paraan para, una, nakakatipid. Diba? Number one factor yan, ang mahal-mahal ng gatas ngayon. Bukod doon, sabi nga, may isang programa, ang anak ko ay hindi hayop, di ba? Yung parang ganong klase. So doon ako naniniwala na ngayon na talaga napakarami ng ibinibigay o dulot na benepisyo ng sanggol. Ngayon, kanina may nabanggit nga ako yung breast cancer, Cory. Sabi nga natin, isa sa mga uri ng sakit na talaga naman nakakabahala para sa ating mga kababaihan, di ba? So dito daw, pag ikaw nagba-breastfeed, ay parang yung nababawasan ng kaunti o nalolower yung chances na magkaroon ka ng breast cancer. Yun yung isa sa mga ang tawag dito na nakita kong maganda rin. Sabi nga, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, ano, ang daming, parang ang dami mo nababalitaan, yung kaibigan ko, natanggalan na lalo na isang suso. Kasi nga, di ba yung isang anak mo? Oo, yung aking anak kasi hindi siya nagpasuso kasi nga yung sinasabi nilang lubog daw yung nipple at walang capability para sa magpasuso kasi wala daw gatas. I think you need to be patient enough para yung bang hihilutin at saka preparation din yan dapat pag nagbubuntis ka, kumakain ka ng, minamasahe tapos kumakain ka ng masustansyang pagkain. Siyempre, may baby ka dun sa loob so you need to prepare or handle yourself para naman lahat ng sustansya pumapasok sa katawan mo ay maipasa mo naman sa anak mo. So yun nga sinasabi ko kanina, yun daw, pag daw napapasuso ka, nababawasan ang exposure ng estrogen ng mga inang nagpapa-breastfeed. At patuloy din, ang patuloy nito, walang tigil ang exposure ng estrogen ay nagpapataas ng panganib sa cancer sa suso. So, lumalabas din sa pag-aaral na habang may lactation, napipigilan, napipigilan yung pag-iimbak sa suso ng fat-soluble pollutants or carcinogens na nadidevelop upang maging cancer. Batay nga sa kanilang pag-aaral, mayroong long-lasting protective effect ang lactation upang mabawasan ang panganib ng breast cancer. And it was year 1999, ayon nga sa pag-aaral ng Fred Hutchinson Cancer Research Center sa Seattle, na mas mataas ang tsansang mabawasan ng panganib na magka-cancer sa suso ang isang inang mahaba ang panahong iginugol sa breastfeeding. Ang mga nabanggit ng dahilan kung bakit pinapaya ng health expert ang breastfeeding. Yan. So sabi nga, medyo makakaiwas, no? Makakaiwas ka sa mga sakit na ganito, 'di ba? So alam mo, siguro kung noon pa, kasi nung unang mga panahon pa, mga nanay pa natin na partner, alam mo, medyo less nga ang mga sakit-sakit noon, ano? 'Di ba? Oo, hindi kagaya ngayon, iba-iba. Tsaka actually, makikita mo talaga, baby pa lang, halos 1 week, 2 weeks pa lang, parang maano mo na meron silang chronic bronchitis. Very much prone sila sa konting allergen. Yung mga kahit hangin pa lang. Kaya nga siguro kung ginagamit natin itong method na to, Meron silang defense mechanism. oo. At saka siguro tingin natin, napakaganda nito. Kaya ako lagi kong ina-advise dun sa ating mga kababayan, o sa ating mga kawimenan, sa ating mga kananayan, na sabi mo nga kanina, hindi dapat kinukonsider na sexy ka. Kasi sabi nila, kapag daw nagpapasuso ka, lalaylay daw yung breast. Tingin mo? Ako hindi pa kayo naman. Siguro may mga may mga tips lang dyan. Siguro para hindi bumagsak yung kanilang dibdib. Kasi sabi nga nila, huwag kang magpapasuso daw ng nakatayo. Yung nakalambitin. Although, halimbawa, nakaano man yung bata. Oo, huwag may papalambitin at saka akala mo naman manggi, no? Tsaka sabi nila kung magpapasuso ka, nakahiga yung bata. Hindi pa siya nasasanay ng kinakadal kasi sabi nga nila, pag lagi mong karga ang bata, masasanay yan. So, pwede mo namang ipapil sa kanya na mahal mo siya. At the same time, yun din yung one way ng pagtuturo mo ng dependent. Hindi siya nakadepende sa'yo na parang kailangan karga-karga mo. Pwede lang pasusuhin na nakahiga. And then at the same time, magbabra. Yan.
Yan. Siguro ang isa pa natin ay pasaingatan lang din sa mga bangga-bangga din. Tsaka yung the way na yung ibe-breastfeed mo yung bata. Nasa tamang forma. Medyo nakaangat yung ulo, di ba? O kaya medyo, yung hawakan mo sa mga arm mo, o pantay, medyo taas lang, oo. Hindi yung isa lang ng isa lagi. Tsaka sabi nila, wala daw babae na mahina ang gatas, mahina ang tulo niyan o wala nga halos. Pero ang tingin natin, pagmasahe lang. Minamasahe po yan doon mula sa balikat, pababa, itinataas hanggang minamasahe yan eh. Sometimes, sabi naman ng iba, parang nilalagnat sila, di ba? Kaya ang maganda doon, oo. Yun kasi yung unang niyan, kaya nga sabi nga natin pag unang labas kasi ng gatas, tumutulay-tulay yan, oo. Medyo may kabigatan nga lang, para ang pakiramdam mo, nilalagnat ka, sinisinat ka, mabigat ang balikat mo, pati ang dibdib mo, pero syempre konting tiis lang. Once na nasusun naman ng bata yan, luluwag na rin yung pakiramdam mo. Kasi pag lumabas na yung talagang natural yung gatas, lalo na yung unang patak ng gatas, talagang magiginhawaan ka eh. Tsaka meron akong, eto partner, tatanungin kita. Di ba pag sabi na malayo ka, lumabas ka, halimbawa, tapos, ang nangyayari, parang sabi nila, nanay ko nagugutom na yung anak ko kasi sandali lang. Yung parang na mamintog yung harapan mo, yung breast mo, ibig sabihin, nagugutom na ba yung bata? Totoo yan? Oo, actually, totoo yun kasi yung parang gumigibig na. Kaya nga pinapayo, di ba, as much as possible, pag nararamdaman natin na puno na yung ating suso, huwag na nating intay umiyak yung anak natin. Ibigay na natin yung ating dibdib para masuso niya yung gatas. Kasi minsan, yun yung para maiwasan yung masamang pakaramdam, yung uncomfortable ka. Kasi parang napupuno na yung dibdib mo. So, minsan, pag naipon siya na naipin nun, talagang tumitigas yung dibdib, masakit siya. So, kailangan, as much as possible, kung may time talaga na huwag na natin intayin na magutom yung anak natin, pasusuhin na natin. So, yan po mga kababayan, napakarami po nating explanation para sa isang ina na nagpapasuso. At syempre, yun nga sinasabi natin, nalilesen talaga. Yung ibig sabihin, ang daming mga benepisyo na pwede nating kuhanin. Basta, siguro, after 6 months, dyan mag-decide ka na, kasi medyo may ano na bata, yung bata may edad-edad na, medyo kaya nang kumain ng ibang mga paraan. Pwede lang unti-unti, 'di ba? Pero ikaw, ilang buwan ba nung nagpasuso ka? Ako, pagkapanganak na panganak ko, paglabas ng baby ko, nasa ward na kami. Talagang pinasuso ko agad. Pero mga ilang buwan? Ay, hanggang may gatas akong lumalabas. Yan. Actually, more than a year siya. 2 years. Kasi nga, actually, naglalaro na nga siya sa labas tatakbo pa sa akin yan. Pagkatapos niya maglaro, Mami! Ako naman, automatic, ililis-lis ko na yung t-shirt kong yan. Kaya tuloy nung malaki na siya. Pag lumapit siya, akala ko sususo na naman, lalabas ko na. Automatic na yun. Automatic na kahit pala may hihingin lang siyang laruan. So, yun, di ba? At saka, di ba, close na close kayo. Ako natitingin ko, close na close kayo ng mga anak mo, di ba? Kasi yun yung isang malaking bagay na kahit na ngayon, hanggang paglaki, talaga, binata na yung dalawang lalaki ko, pero sumisiksik pa sa kilig-kilig ko yun. So, mga kababayan, yan po, para mas magkaroon kayo ng bonding ng inyong mga anak, dapat ay wastong pag-care sa kanila at yun, ibigay natin yung natural sa kanila, ito nga ang pagpapasuso, no? So sabi ko nga, iba yung skin-to-skin contact, especially kung anak mo yan. At saka kung pupunahin po natin, iba talaga yung mga batang lumaki sa gatas na isang ina. Masyado silang close. Sabi nga nila, para bang kung pwede lang kahit saan ka pumunta. Tsaka yung maalalahanin sila, ha. Kumbaga, kahit sabi mo ang batang may kapilyuhan, pagka yung close sila sa nanay, andyan dyan, kala mo laging, kahit na mga binata na, para mga bata pa rin.